Ako si Laura, ang minamahal ng lubos ni Florante at ang anak ng Haring Deseo ng Albania. Ako ang prinsesa sa kahariang ito. Ako ang nagmamay-ari ng lubos na kagandahan na tinuring ni Florante sa akin. Ako ang babaeng sinagip ni Florida. Nagumpisa akong maglahad ng kwento ng malayo sa aking piling, ang aking kasintahan. Naging kaaya-aya at bantog si Conde Adolfo sa mga mamamayan ng Albania, kahit na puno ng kasinungalingan naman ang ginawa nito. Nagtagumpay si Adolfo na sirain ang hari sa mga mata ng mga mamamayan. Ito'y kay Adolfo, kagagawang lahat at nang magkalolo, hinumbay ang bulag. Huwag ka nang tumakbo! Tulong! Tulong! Ako si Florante, anak ni Duque Briseo at Prinsesa Floresca ng Albania. Sa mga mata ng marami, ako ay isang mandirigma, isang lalaking matapang at may malalim na pagmamahal sa bayan at sa aking mga mahal sa buhay. Ako ay pinanganak sa isang buhay na puno ng karangalan at respeto. Ngunit, hindi ko rin niwasan ang mga pagsubok at mga pagsubok na nagdala sa akin ng malalim na kalungkutan. Sa aking pagkakabilanggo, ako ay nakipaglaban hindi lamang sa kalaban sa digmaan, kundi pati na rin sa mga pighati at tungkol na dulot ng pagkawala ng aking pinapamamahal. At hakbang ko, dumaan ako sa mga pagsubok na nagbigay daan sa mga mahalagang pagkatutos tungkol sa katotohanan ng pag-ibig, pagkakaibigan, at pangmakasarili. Hindi lamang ako isang mandirigma sa larangan ng digmaan, kundi pati na rin sa mga laban ng aking kaluluwa. Ang kwento ng aking buhay ay nagsisilbing paalala na ang tunay na tapang ay hindi lamang nasusukat sa mga espada at pag-aaway, kundi sa lakas ng loob na magsakripisyo para sa mga mahal sa buhay at manindigan para sa pag-ibig at katarungan. At sa kwento ng Florante at Laura, ako ay isang halimbawa ng isang lalaki na muling bumangon mula sa mga pagkatalo, nagsikap na mapatawad ang sarili at muling magsimula at ipagpatuloy ang laban. Hindi para sa sarili, kundi para sa pag-ibig at sa bayan. Sa huli, ako ay si Florante, isang mandirigma ng Albania. Ako si Menandro, isang tapat na kaibigan ni Florante at isang matatag na kasama sa mga laban ng buhay. Kung tatanungin ninyo ako tungkol sa aking papel sa kwento, hayaan ninyong magbahagi ako ng aking kwento at kung paano naging bahagi ako ng paglalakbay ni Florante. Sa simula, ako ay isang batang mandirigma na natutong magpahalaga sa tunay na pagkakaibigan. Si Florante, aking pinakamatalik na kaibigan, ay laging nariyan sa bawat hakbang ng aking buhay. Magkasama kaming dumaan sa mga pagsubok ng buhay, natagumpay at nadapa, ngunit laging tumutok sa pagpapahalaga sa isa't isa. Sa lahat ng laban, si Florante ang aking katuwang at sa mga panahon ng pangangailangan. Hindi ko siya iniiwan. Isang halimbawa ng aming pagkakaibigan ay nang siya ay mapahamak sa isang mahirap na kalagayan. Walang pag-aalinlangan akong tumutulong sa kanya at sinusugurado ko na hindi siya manunugmok sa kalungkutan. Kung kinakailangan ko magbuwis ng buhay, gagawin ko ito bilang isang alang-alang sa pagkakaibigan at sa kabutihang loob na nakatanim sa aking puso. Ang mga kabiguan at tagumpay namin ay nagpatibay ng aming samahan at sa bawat hakbang, natutunan naming ipaglaban hindi lang ang aming sarili kundi pati na rin ang mga aral ng katapatan, pagkakaibigan at pananampalataya sa isa't isa. Hindi ko rin kinakalimutan ang mga paghihirap ng aking mga kasama at pinili kong lagi magsikap upang maipakita ang halaga ng pagkakaisa. Kahit na ako ay hindi ang pangunahing bida sa kwento, paniniwala ako ang aking mga simpleng hakbang at malasakit sa aking kaibigan ay may malaking kahulugan.
Ang tunay na pagkakaibigan ay nasusukat sa mga oras ng pagsubok at ako ay magpapakumbaba na magsabing ako ay naroroon para kay Florante sa bawat pagkataon at tagumpay sa bawat ng gabi, pagluluha at sa bawat umaga ng pagbagong pag-asa. Sa huli, ako ay nagsisilbing isang simbolo ng tunay na pagkakaibigan, katapatan at kabutihang loob. Mga aral na patuloy kong tinatangkilik at isinasabuhay sa bawat hakbang ng aking buhay. Ako ulit si Menandro, ang matapat na kaibigan ni Florante. Maraming salamat. Ako si Menalipo, ang kaibigan at tagapagtanggol ni Prinsipe Florante. Ako ay laging naroroon upang magbigay ng suporta at gabay kay Florante, lalo na sa mga oras na pangangailangan. Sa mga mahihirap na sitwasyon, madalas ko nakasama si Florante sa mga laban. Nagpakita siya ng matibay na pagkakaibigan at tapang. Sa kabila ng pagsubok, pinapakita ko ang tunay na kahulugan ng magkakaibigan ay sa pagitan ng pagiging tapat ng pagsuporta kay Florante. Siya ang kaibigan na hindi magdadalang isip na tumulong sa mga oras ng pangangailangan. Ang pagkakaibigan namin ni Florante ay isang simbolo ng malasakit at pagkakaisa. Kasama ako sa mahalagang bahagi ng kwento, tula ng mga digmaan at pakikisalumuha sa mga ibang taong mahal. Magandang araw, ako si Aladin, Prinsipe ng Persia, at isang mga pangunahing tauhan sa kwentong Florante at Laura. Ako ay pinalaki sa isang buhay ng karangalan at kapangyarihan, ngunit ang aking paglalakbay ay hindi rin nakaligtas sa mga pagsubok at kalungkutan. Bila ng aking pagiging prinsipe at mandirigma, ako ay nahulog sa matinding salimuot ng damdamin at pangyarihan ng bukas ng aking mata sa mga tunay na lagas ng buhay, pag-ibig at pagkaibig. Ako ang anak ni Sultan Ali Adab ng Persia, ngunit hindi ko inaasahan na ako ay pagtataksilan ng aking sariling ama. Siya na dapat ang nagmamalasakit sa akin, ay tinakwil ako ng pinagtataksilan. Binago nito ang aking pananaw sa buhay. Sa aking paglalakbay, nakatagpo ako ng mga kalaban na at pagdang. Ngunit ang pakamitindi laban sa aking hirap ay hindi laban sa mga tao, kundi laban sa aking sarili mga damdamin at pakiramdam ng pag-iisa. Sa malaking bahagi ng aking buhay ang pagkakilala ko kay Florida. Isang babaeng hindi ko inisip na maging malaking bahagi ng aking paglalakbay. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas at pag-alay sa kanyang tapat na pagmamahal. Sa kabila ng aking kalungkutan at pagkatalo, siya ang naging gabay ko ang aking suporta. Minsan, ang aking pinakamagandang bahagi ng kwento ay hindi ang tagumpay sa labanan, hindi mga tao ng kasama sa bawat hakbang ng iyong buhay. Kwento ko ay nagsilbi ng isang paninilan ukol sa sakripisyo at pagmamahal sa kabila ng pagsubok at kahirapan. Kwento ko ay nagsilbi ng isang paninilan ukol sa sakripisyo at pagmamahal sa kabila ng pagsubok at kahirapan. Natutunan ko na ang pag-ibig at pagkakaibigan ay mas mahalaga kaysa sa anumang karangalan o kapangyarihan. Sa isang kwentong Florante at Laura, ako ay isang halimbawa ng isang prinsipe na dumaan sa madilim na bahagi ng buhay. Ngunit natutunan ding magpatawad, magsakripisyo at ipagpatuloy ang buhay para sa mga taong malasakit sa kanya. Sa wakas ako'y natutong tanggapin na ang tunay na karangalan na hindi nagsusukat sa pagiging isang prinsipe, kundi sa mga desisyong ginagawa natin sa kabila ng mga pagsubok at ang pagmamahal na ipagkakaloob natin sa mga nakapaligid sa atin. Magandang araw. Ako si Florida, isang babaeng mula sa bansang Greece at isa sa mga pangunahing tauhan sa kwento ng Florante at Laura. Ako ay isang mandirigma, ngunit higit sa lahat, ako ay isang tapat
na kaibigan at taga-suporta ng mga taong may malasakit sa akin. Sa kwentong ito, ako ay naging mahalagang bahagi ng buhay ni Aladdin, isang batang prinsipe ng Persia. Sa kabila ng kanyang matinding kalungkutan at paghihirap, ako ay naging katuwang niya sa paglalaban at paghahanap ng hustisya. Nang siya ay ipinagkanulo at pinagtaksilan ng kanyang ama, si Sultan Ali Adi. Ako ay naging kasama niya sa mga sandaling siya ay naglalakbay at nagtiis ng matinding sakit. Sa kwento, ako rin ang naging saksi sa kahalagahan ng tunay na pagmamahal at pagtulong sa mga kaibigan at pamilya. Sa kabila ng maraming paghihirap at pagsubok, pinili kong magsakripisyo para kay Aladdin. Dahil sa aking malasakit at pag-aalaga kay Aladdin, ako ay nakatulong upang siya ay makalaya at magpatuloy sa paghahanap ng katarungan. Hindi ako isang karaniwang babaeng naghihintay lang na mapasakanya. Bagkus, ipinakita ko ang aking tapang at determinasyon upang maging kasangka at gabay ng aking mahal. Ako, si Farida, ay isang halimbawa ng babaeng hindi sumusuko sa mga hamon sa buhay. Isang babaeng may malasakit at tapat ng pag-ibig para sa mga kaibigan at mahal sa buhay. Itong Florante at Laura, ang aking papel ay magbigay ng liwanag sa madilim ng mga bahagi ng buhay at ipakita na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi lamang nababase sa kanyang tapang at labanan, kundi sa kanyang kapasidad na magbigay ng wagas at pagmamahal at pagkalinga sa iba. Magandang araw! Ako si Duque Briseyo, ang ama ni Florante at asawa ni Prinsesa Floresca ng Albania. Bilang isang tapat na lingkod ng aking bayan, itinaglaban ko ang aming kaligtasan at nakibahagi sa mga digmaan upang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit higit sa lahat, ang aking buhay ay nakasentro sa pagmamahal sa aking pamilya at ang pagtutok sa pagpapalaki ng aking anak na si Florante, siyang magiging tagapagmana ng aming mga prinsipyo at mga aral. Sa kwentong Florante at Laura, ako ay isang mahalagang figura sa buhay ni Florante. Aking pagpanaw ay nagsilbing paalala ng aking buhay, ay maikli at puno ng hindi inaasahang mga pangyayari. Kanyang mga paghihirap, dala-dala niya ang aking mga aral at ang aking pag-ibig na hindi kailanman mawala sa kanyang puso. Ngunit higit sa lahat, ang aking buhay ay nakasentro sa pagmamahal sa aking pamilya at ang pagtutok sa pagpapalaki ng aking anak na si Florante, na siyang magiging tagapagmana ng aming mga prinsipyo at mga aral. Sa kwentong Florante at Laura, ako ay isang malagang figura sa buhay ni Florante. Bilang isang ama, ako ay nagsikap upang magbigay gabay at aral sa aking anak. Bagamat ako ay isang mabuting ama at tagapayo, hindi ko inaasahan na darating ang mga pagsubok na maglalayo sa aming nityan. Isang bahagi ng kwento, ang aking pagkatalo sa mga digmaan at ang malupit na kalagayan ng aking bayan ay naging sanhi ng pagkagulo sa aming buhay. Ngunit sa kabila ng aking pagkawala, ang mga aral na ipinasa ko sa aking anak ay nagsilbing gabay sa kanyang mga hakbang at naging lakas niya sa mga pagsubok ng buhay. Bilang isang ama, ang pinakamahalaga sa akin ay ang kapakanan at kaligayahan ng aking anak. Sa aking pagkamatay, umaasa ako dahil ni Florante. Ang mga prinsipyo ng kabutihan at katotohanan na aking tinuro sa kanya. At sa kabila ng mga pagsubok, natutunan ni Florante na lumikha ng sariling landas at pinagpatuloy niya ang laban para sa kanyang bayan at sa kanyang mga mahal sa buhay. Kwentong Florante at Laura, ako si Duque Briseyo, ang ama na magbigay ng gabay at pag-ibig, at kahit wala na sa buhay ni Florante, ang aking mga aral at pagmamahal ay mananatiling buo sa kanyang puso at pagkatao. Ang aking papel ay magbigay na diin sa kalagahan ng pagiging mabuting ama at gabay sa mga kabataan. Nasa kabila ng lahat ng pagsubok ng mga aral ng pamilya at pagmamahal ay magsisilbi.
Kwentong Florante at Laura. Ako si Duque Briseo, ang ama na nagbigay ng gabay at pag-ibig. At kahit wala na sa buhay si Florante, ang aking mga aral at pagmamahal ay mananatiling buo sa kanyang puso at pagkatao. Ang aking papel ay magbigay ng diin sa kalagahan ng pagiging mabuting ama at gabay sa mga kabataan. Na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang mga aral ng pamilya at pagmamahal ay magsisilbing gabay sa kanilang buhay. Walang hiya ka! Ako si Adolfo, anak ni Conde Sileno ng Albania at isang malupit na kalaban ni Florante. Bagamat ako ay isang prinsipe, ako ay nagtataglay ng masamang ugali at puno ng inggit at galit. Ako ay hindi nasayahan sa aking posisyon bilang prinsipe at nagnanais na maging hari. Kaya ginawa kong layunin ang pagpapabagsak kay Florante at agawin ang pag-ibig ni Laura. Ang aking papel sa kwento ay ang pagiging pangunahing antagonista o kalaban. Ako ay nagsasagawa ng mga hindi makatarungang hakbang upang matamo ang aking mga layunin, kabilang na ang paninlang pagkakanulo at paggamit ng kasamaan upang makuha ang trono at ang puso ni Laura. Sa kabila ng aking mga masamang plano, ako, si Adolfo, ay hindi nagtagumpay sa aking mga layunin at sa huli ay napagtagumpayan ni Florante na nagpapakita ng kabutihan at tapang laban sa kasamaan. Ako ay isang simbolo ng inggit, kasakiman at pagnanasa sa kapangyarihan. At ako ay magiging sanhi ng mga pagsubok at suliranin sa kinakaharap ni Florante at Laura sa buong kwento. Sa huli, nagpapakita siya ako ng kahinaan at pagkatalo sa harap ng kabutihan ni Florante. Magandang araw. Ako si Prinsesa Floresca, ang ina ni Florante at asawa ni Duque Briseo ng Albania. Bagamat ako'y hindi kabilang sa mga pangunahing tawan sa kwento, ang aking papel ay may malaking epekto sa buhay ng aking anak, si Florante. Ako ay isang prinsesa na pinalad sa maraming bagay, ngunit ang tunay na yaman ko ay ang pagmamahal at gabay na aking binigay sa aking anak. Sa aking buhay, isa sa mga pinakamalaking sandali ay ang pagbubuo ng pamilya ko. Pinili ko si Duque Briseo at sa kabila ng mga pagsubok, ipinanganak namin si Florante na siyang nagbigay liwanag at saya sa aming buhay. Aking itinaguyod ang mga aral ng kabutihan at katapatan at malasakit sa aking anak. Sa mga mata ko, siya ay isang batang puno ng pangarap at malasakit. At bilang isang ina, ipinagdasal ko na siya ay maging matatag, tapat at magalang sa kanyang kapwa. Ngunit sa kabila ng aking malasakit sa pamilya, ang aking pagpanaw ay isang malaking dagok kay Florante. Ang pagkawala ko sa kanyang buhay ay naging isang malupit na pagsubok na nagdulot sa kanya ng kalungkutan at pangungulila. Ang pagkamatay ko ay naging sanhi ng isang matinding pagbabago sa buhay ni Florante. Isang pagbabago na nagtakda sa kanya sa mga digmaan at mga pagsubok na kanyang hinarap. Ang aking pagpanaw ay nagsilbing paalala na ang buhay ay maikli at puno ng hindi inaasahang pangyayari. Ngunit kahit ako'y wala na sa kanyang buhay, ang mga aral at pagmamahal na iniwan ko kay Florante ay nagsilbing gabay sa kanyang mga desisyon at sa kanyang mga laban. Sa kanyang mga paghihirap, dala-dala niya ang aking mga aral at aking pag-ibig na hindi kailanman mawawala sa kanyang puso.
Sa kwentong Florante at Laura, ako si Prinsesa Floresca ang nagbigay ng pagmamahal, gabay at lakas ng kanyang anak. At kahit wala na sa kanyang buhay, patuloy kong ipinagdarasal ang tagumpay at kaligayahan ni Florante. Ang aking papel sa kwento ay hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isang simbolo ng pagmamahal na tumatagal kahit sa kabila ng kamatayan. Ako si Miramolin, ang pinuno ng mga Moro, isang malupit at makapangyarihang lider na may layuning agawin ang kaharian ng Albania mula sa Tagaroon. Pati na rin si Laura mula kay Florante. Ako ay tinuturing na isang matinding kalaban ni Florante at mga tagapagtanggol ng Albania. Ang aking pwersa ay isang malupit na pagsubok sa mga kaharian ng Kristiyano. Ako ay lumulaban kay Florante sa digmaan. Ako ay naging kalaban ni Florante sa isang malaking laban na nagpakita ng tapang at kabutihan ni Florante. Ang aking karakter ay nagsisilbing simbolo ng mga pagsubok na kailangan palampasan ni Florante at kanyang mga kasama. Sa pamamagitan ng aking karakter, ipinapakita ng temang digmaan, pagkatalo at pagtagumpay sa kwento. Gayun din, pinapakita ko ang konsepto ng mga kaaway na nagpahirap sa pangunahing buhay. Bagamat hindi ako kasing sentral ng mga tauhan tulad ni Florante o Laura, ako ay may malaking papel sa mga digmaan at mga pagsubok na kinaharap ni Florante, pati na rin sa mga pagpapakita ng tema ng kabutihan laban sa kasamaan at ang pagkatalo ng mga masasamang pwersa. Amen. Ako si Antinor, isang guro sa Atenas, isang tagapagturo ng karunungan at kabutihang asal. Sa aking mga kamay dumaan ang mga mag-aaral na may pangarap at layunin sa buhay. Ngunit sa lahat ng aking tinuruan, isa sa pinakamatalino at may busilak na puso ay si Florante. Sa kanyang murang edad, nakita ko ang kanyang angking talino, ang kanyang gilas sa larangan ng sining at pakikidigma. Ngunit hindi sapat ang dunong kung walang mabuting kalooban, kaya itinuro ko sa kanya ang tunay na kahulugan ng katarungan at katapatan at dangal. Ngunit hindi lamang siya ang nag-aaral sa ilalim ng aking gabay. Narito rin si Adolfo, isang binatang matalino ngunit nilason ng inggit at kasakiman. Binagmamasdan ko kung paano siya nagkukunwaring kaibigan habang unti-unting nagbabalak ng masama laban kay Florante. Bilang isang guro, tungkulin kong bigyan ng aral ang aking mga mag-aaral. Ngunit hindi ko hawak ang kanilang mga puso. Ang ilan ay yayakap sa kabutihan, ang iba'y mapapasilaw sa kasamaan. Kaya bago lumisan si Florante, ako'y nagpaalala. Mag-ingat ka sa mga nagbabalak kayong kaibigan, sapagkat sila ang unang magtataksil sa iyo. At sa aking puso, nananalangin ako na naway dalhin siya ng kanyang tapang at dunong sa isang buhay na marangal, malaya at puno ng katarungan. Ako si Emir, isang malupit at makapangyarihang pinuno ng mga Moro na may layuning sakupin ang harian ng Albania at agawin si Laura mula kay Florante. Ako ay isang simbolo ng kalaban ni Florante at isang tagapagpahirap sa mga tauhan sa kwento. Ang pagkikidigma at pagkatalo ni Florante laban sa akin ay naipakita ng mga pagsubok na hinaharap ng mga pangunahing tauhan. Ako ay may matinding pagnanasa kay Laura, ang prinsesa ng Albania, at isa ako sa mga dahilan ng mga alitan sa kwento. Dahil dito, ako ay naging kalaban ni Florante, ang kasintahan ni Laura, ang kanyang hindi matitindang hangarin na maagaw si Laura, ay naging sanhi ng mga laban at atensyon sa kwento. Ako sa mga digmaan at pagsubok na kinaharap ni Florante at ng kanyang mga kaibigan. Ako ay isang makapangyarihan, mangdirigma, ngunit sa kabila ng kanyang lakas, pinakita na rin siya bilang isang mayabang at makasarili.
aking pagnanasa kay Laura at ang mga digmaan na naganap dahil dito ay nagdala ng mga mahalagang pagsubok para kay Florante. Ako ay naging isa sa mga pangunahing kalaban na nagpahirap kay Florante. Kabuuan ko ay isang karakter na may malaking epekto sa kwento ng Florante at Laura. Dahil ako ay nagiging pangunahing hadlang sa pagmamahal ni Florante at Laura. Ang aking papel ay nagbigay diin sa mga tema na pagnanasa, tunglian at pagsubok sa kwento. Ako si Conde Silino ay may mahalagang papel sa pagpapalaki ni Conde Adolfo na matakda ang kwento. Ako ay si Conde Silino bilang matapat at maalaga na ama. Kasama ni Conde Adolfo, tumulong ako sa paghahanap ng katurungan para sa aking anak. Pati na rin ang pag-aalaga sa aking anak sa kabila ng mga hamon. Ako ay nagtataglay ng malambot na puso at may malasakit sa mga tao sa paligid. Ito ay nagpapakita na aspeto ng pagkakaroon ng kabutihan at hindi madamot sa pag-aalaga sa iba. Ang relasyon ko kay Conde Adolfo ay nagiging mahalaga sa kwento dahil sa aming pagkakaibigan at suporta sa isa't isa sa kabila ng mga suliranin ng pagsubok sa kinakaharap. Aking pangunahing papel sa kwento ay bilang ama ni Florante. Na mag-umpisa ang kwento, ako ay nilarawan bilang isang mabuting hari na nagtataguyod ng katarunan at kapayapaan sa aking kaharian. Nang maganap ang mga kaganapan sa kwento, kabilang na ang mga digmaan at pagkikadigma na tumakip sa buhay ng aking anak. Hindi ko direktang nalintulad sa mga aksyon ng pangunahing tauhan, ngunit ang kanyang pagkakaroon ng malasakit kay Florante at ang pagtulong sa mga pagdesisyon sa kanyang kaharian. Nangyayari at ang kanyang karakter ay nagbibigay ng koneksyon sa buhay ni Florante, lalo na sa mga laban na kinakailangan niyang pagdaanan. Sauli, ako ay isang simbolo ng pamamahala at pagmamahal ng isang ama na may malalim na impluwensya sa kwento ng Florante at Laura. Sultan Ali-Adab sa kwento ay mahirap at puno ng pagdududa at galit. Siyang simbolo ng mga magulang o tagapamahala na nagiging mahigpit at hindi nakikinig sa kagustuhan o damdamin ng kanilang mga anak. Bagamat siya ay isang sultan, hindi niya naunawaan ang tunay na pag-ibig ni Florida kay Aladdin niya ang kanyang pagmamahalan, kaya nagdulot ito ng suliranin at pag-aaway sa pagitan ng kanyang tulan niya ang kanyang pagmamahal kaya nagdulot ito ng mga suliranin. Tinutulan niya ang kanilang pagmamahalan, kaya nagdulot ito ng mga suliranin at pag-aaway sa pagitan ng kanyang anak at ang iba pang tauhan. Sa kabila ng pagiging makapangyarihan, si Sultan Ali-Adab ay naging bahagi ng mga pagsubok na kinaharap ni Aladdin at Florida, pati na rin ng mga pagtuhan ang kanyang desisyon na hindi ang pagmamahalan ng dalawang nagpapakita ng mga isyong panlipunan tungkol sa kapangyarihan, tradisyon at mga ugnayan ng magulang. Sandali lang! May bago tayong estudyante na nagmula sa Albania. Ako si Florante, anak ni Duque Briseño at Prinsesa Flores. Masaya kaming makilala ka.